Ibabahagi ko gamit ang pamagat ang propesiya ni Daniel at ang panahon sa pagitan ng mga tipan. At sa madaling salita, ang kasaysayan ng panahong intertestamental ay kilala bilang ang madilim na panahon o panahon ng kadiliman. Dahil maraming iskolar ang nag-iisip na wala pang gaanong nakasulat tungkol sa mga panahong iyon. Lalo na't hindi gaanong nakatala sa Biblia ang tungkol sa panahong iyon. At walang propesya at walang gaanong pagtuturo o pagpapahayag ng salita ng Diyos noong panahong iyon. Kaya nga iniisip at tinatawag din ito ng mga tao na panahon ng kadiliman. Ngunit ang may akda ng ang pangako ng walang hanggang tipan na siyang ikalimang aklat sa serye ng kasaysayan ng pagtubos ay inaangkin at ipinaliwanag na ang gawaing pagtubos ng Diyos hindi natapos at nagpatuloy pa. Sa totoo lang, parang isang panahon ng pagkabangkarote kung saan nagbabago ang mga bagay-bagay at malapit nang dumating ang Mesiyas. Papalapit na ng papalapit ang oras. Sa palagay ko ay maaari natin itong isipin bilang ang mga panahong ating ginagalawan bagamat hindi pa ito naipahayag. Walang sino man ang talagang magpapaalam sa amin na ito na nga. May mga nangyayari. Nagkaroon ng mga pagbabago sa kasaysayan ng mundo. At sa likod ng lahat ng iyon ay ang Diyos at ang kanyang mamantubos na kalooban. Kaya ibinigay ng Diyos ang mga propesiya sa pamamagitan ng aklat ni Daniel. At titingnan natin ng maikli ang mga propesiyang iyon sa Daniel Kabanata 2, 7 at 8. At pagkatapos ay isipin ang apat na kaharian na ipinropesyihan ni Daniel sa pamamagitan ng panaginip ni Nabucodonosor at gayon din ang kanyang mga pangitain. Kaya't ating balikan ang Daniel Kabanata 2, mga talatang 31 hanggang 35. Dito na naginip si Haring Nabucodonosor. Gusto niyang mabigyang kahulugan ng kanyang panaginip, ngunit hindi niya maalala kung anong panaginip ang kanyang napanaginipan. At ang ibang mga pinuno at iba pang mga salamangkero at mangkukulam ng kaharian ng Babylonia ay hindi nakapagpaliwanag. Hindi rin nila alam kung anong panaginip ang napanaginipan niya. Ngunit si Daniel, sa pamamagitan ng karunungan at pahayag ng Diyos, ay nagbigay kahulugan at sinabi niya kay Nabucodonosor, ito ay isang panaginip na iyong napanaginipan o hari. Kaya ito ang unang bahagi ng paliwanag na iyon na nagsasabi sa kanya kung ano ang kanyang napanaginipan. Kaya sa bersikulo 31 hanggang 35, iyong nakita, o hari, at narito ang isang malaking larawan na ang larawang ito ay makapangyarihang at may lubhang ningning ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Ang ulo ng larawan nito ay yari sa purong ginto, ang dibdib at mga braso ay pilak, ang gitna at mga hita ay tanso, at ang mga binte ay bakal, ang mga paa ay bahagyang bakal at bahagyang luwad. Talata 34, habang nakatingin ka, isang bato ang natibag, hindi ng kamay ng tao, at tumama ito sa imahen. Sa mga paang bakal at luwad nito, at dinurog ang mga ito. Nang magkakagayoy, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto na magkakasama ay nangapira-piraso at naging parang tangkay ng tag-init. Mga gikan at pinangay ng hangin ng mga iyon kaya't wala ni isang bakas ng mga iyon ang matagpuan. Ngunit ang batong tumama sa imahen ay naging isang malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang salita ng Diyos. Kaya mula sa panaginip na ito, araw-araw, sa pagpapatuloy, sa mga talata sa Kabanata 2, ipinaliwanag ni Daniel kung ano ang kinakatawan ng imaheng ito at ng mga bahagi nito. Kaya tingnan natin yan. Tingnan mo yan. At gaya ng nakikita mo rito, mayroon tayong Daniel Kabanata 2, Kabanata 7, at Kabanata 8. At ang mga panaginip at pangitaing ito ay magkatulad sa kahulugan ng mga ito. Dapat isipan natin. Ang larawang una nating nabasa, ang ulong ginto, at habang iniisip natin ito, ang mga halimaw na ito, mga larawan ng Diyos-Diyosan at estatwa, mga material na bagay, mga halimaw, mga hayop, ay kumakatawan sa mga kaharian. Iyan ang mamamahala sa bayang ng Diyos at magbibigay sa kanila ng pang-aapi, magbibigay sa kanila ng mga kahirapan, mga pagdurusa. At sinasabi ko yan dahil sa paghahayag, nakikita natin ang mga hayop na umaahon mula sa dagat at mula sa lupa. Nakikita natin ang halimaw, ang dragon.
At maging sa Genesis, ang sangkatauhan ay nahulog dahil sa katusuhan ng halimaw. Tinawag na ahas. Kaya naman, kailangan nating magkaroon ng malinaw na pag-unawa kung ano ang mga halimaw sa Biblia upang maunawaan natin kung anong uri ng panahon ang ating kinabibuhayan. Kaya ang ulong ginto sa Daniel Kabanata 2, talata 38, ipinaliwanag ni Daniel na ito ay kumakatawan sa Babylonia. Ang Babylonia ay kilala talaga sa ginto, sa pinong ginto. Alam noon na lahat ng mga estatwa at imahen na mayroon sila ay mga leon at agila. At kaya sa bersikulo 37 at 38, sinasabi ni Daniel, ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, ng kalakasan at ng kaluwalhatian. Ikaw ang ulong ginto, kaya ang Babylonia ay ang ulong ginto. Ang susunod ay ang dibdib at mga braso na gawa sa pilak na kumakatawan sa Medo-Persia. Kaya bumagsak ang Babylonia sa kamay ng Medo-Persia na kalaunan ay naging Persia. At muli, kilala ang Persya sa pilak. Ang ikatlong bahagi ng imahen ay tiyan at mga hita na tanso. Ang gitna o tiyan at mga hita na tanso na kumakatawan sa Gresya. Kilala ang Gresya dahil sa tansong nakalarawan, isang tanso, mga barya at meron sila. Kilala sila sa kanilang mga kasanayan sa pagtunaw ng tanso. Kaya ang kinakatawan ng Gresya ay ang tiyan at mga hita na tanso. At pagkatapos ng Gresya sa kasaysayan, ang kaharian ay nahati. Ang Gresya ay isang imperyong nahahati sa apat na kaharian na pinamunuan ng apat na general. Pagkatapos mamatay si Alexander the Great at pagkatapos ay dumating ang mga binti na bakal na kumakatawan sa Roma. At ang Roma ay kilala sa bakal, bakal at mga sandata nitong gawa sa bakal. At pagkatapos ng Roma, ang rehimeng Romano ay nawasak. Maraming iba pang mga Romano na nahalo sa ibang mga bansang namuno sa mundo. Kaya ito ay isang panahon sa pagitan ng rehimeng Romano at ng tinatawag na bansang Antikristo. At pagkatapos ay darating ang Antikristo. At pagkatapos, sa huli, itinatag sa pamamagitan ng batong natibag ng hindi nangakamay na dumating at sumira sa imahen. At iyan ang hudyat ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos. At ang batong iyon, siyempre, ay kumakatawan kay Jesus at sa salita ng Diyos. At pagkatapos, kahalintulad ng mga imaheng ito, sa Daniel Kabanata 7, makikita natin ang isang leon na may mga pakpak ng agila. At ang ibinahagi ko kanina ay kumakatawan din sa mga imaheng natagpuan sa Babylon. At pagkatapos ay dumating ang oso na may tatlong tadyang sa bibig nito. At sinakop ng Mede Persya ang tatlong bansa o tatlong rehiyon. Lydia, Babylonia at Ehipto. Lydia noong 546 BC. Babylonia noong 539 BC. At Ehipto noong 525 BC. Kaya tatlong tadyang sa bibig nito. At pagkatapos, ang Gresya ay kinakatawan ng leopardo na may apat na pakpak ng ibon. Ang leopardo ang pinakamabilis na mammal sa mundong ito o sa gubat. Bukod pa riyan, merong itong apat na pakpak. Kaya hindi lang ito mabilis sa mundong ito, kundi mabilis din ito kahit sa himpapawid. Tama ba? At kaya ang leopardo ay may apat na pakpak at apat na ulo at ang kapamahalaan ay ibinigay dito. Kaya ang leopardo mismo ay kumakatawan sa Greece na pinamumunuan ni Alexander the Great. Pero kalaunan, lumitaw ang apat na ulo, ang apat na general kuno. Si Alexander the Great ay pinaslang, malamang nila o ng mga tagasunod. Kaya hinati ng apat na general ang imperyo ng Gresya at pinamunuan ang iba't ibang rehiyon. Pag-usapan natin yan mamaya. At pagkatapos, ang Roma ay kinakatawan ng kakilakilabot at nakatatakot at napakalakas na halimaw na may malalaking ngiping bakal. Muli, ang bakal ay ang pangunahing material o metal na ginagamit ng mga Romano sa paggawa ng kanilang mga sandata.
At malamang maiisip mo ang isang sundalong Romano na may helmet na metal o anong tawag dito? Helmet at mga gamit at mga kalasag at baluti at mga armas. At kaya ang ikaapat na halimaw sa pangitain ng apat na halimaw. At pagkatapos ay meron kang 10 sungay na lumalabas at 10 sungay ng ikaapat na halimaw kumakatawan sa iba pang mga bansang sumunod sa Roma hanggang sa katapusan ng panahon at pagkatapos ay may isa pang sungay na lilitaw sa kanan at pagkatapos ay lalaktaw tayo sa Kabanata 8. Hindi ito gaanong nagsasabi tungkol sa Babylonia, kundi tungkol sa Medo-Persia, isang lalaking tupang may 2 sungay, Daniel, Kabanata 8, mga talatang 3 hanggang 4 at talata 20. Ang isang sungay na humaba ay tumutukoy sa Mede-Persya, ngunit nalampasan ng Persya ang Mede, at kaluwanan ay naging Persia na lamang na walang Medo, at sa gayon ay sasakupin ng Persya ang Hilaga. Alin ang Armenia at ang mga rehiyon sa paligid ng Dagat Caspian, at kanluran ang Babylon, Syria, Asia Minor, at Timog ang Egypt. Kaya sasakupin ng Persya ang Hilaga, Kanluran, at Timog. At ipinropesiya ni Isayas na sasakupin ng Persya ang isang malawak na lugar ayon sa Isayas 45, talata 1 at 2. At pagkatapos, ang Gresya ay kinakatawan sa Kabanata 8 ng isang lalaking kambing na may kitang-kitang sungay. At ang mga Griego ay tinawag ng mga taong kambing nung panahong iyon. At kaya, kambing at pagkatapos ay ang apat na kitang-kitang sungay, muli ang apat na general. At saka hindi mo makikita yan dahil sa akin doon, kundi isang maliit na sungay na lumabas kasunod ng apat na sungay. Pagkatapos ng apat na sungay, ayon sa Daniel Kabanata 8, mga bersikulong 9 hanggang 14 at mga bersikulong 23 hanggang 25, pagkatapos ng apat na sungay ay lumalabas ang isang sungay na kumakatawan sa Antikristo na makasaysayang si Antiochus ikaapat na ating pag-uusapan mamaya. Kaya iyan ang buod ng ang mga pangitayang ibinigay ng Diyos kay Daniel at kay Haring Nabucodonosor at pinahintulutan si Daniel na bigyang kahulugan upang ipaalam sa atin. Hindi lamang ng agarang kasaysayan na darating pagkatapos ng panahon ni Daniel o sa panahon at pagkatapos ng panahon ni Daniel, kundi ito rin ay naglalarawan ng pasulong hanggang sa Apokalipsis, ang huling panahon na ating ginagalawan. At ito ay gayon din, ang apat na kaharian na sasakop sa mundong ito, ang apat na halimaw, ang temang ito ay laganap sa buong aklat, mula Genesis hanggang Ezekiel at Daniel, at sa Apokalipsis. At sa Genesis Kabanata 14, makikita natin si Abraham na nakikipaglaban sa apat na kahariang alyado. At ang mga pangalang iyon ay kumakatawan din sa apat na kahariang ito. At nagtatagumpay siya sa pamamagitan ng pagtataboy sa kanilang palayo at palabas ng mga hangganan ng lupang ipinangako ng Diyos, si Abraham. Kaya anong kailangan natin gawin? Gayon din sa huli, kung saan sila pinalayas ni Abraham hanggang sa Hoba sa Hilaga, naroon ang ilog Euphrates bilang hangganan. Kaya sa huli, sa pahayag, ang huling digmaan ay magaganap din sa ilog Euphrates. Ito ay isang digmaan at labanan upang itaboy ang mga kaaway mula sa lupain, mula sa kaharian na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya pag-isipan natin yan. Ngunit, higit sa lahat, mula sa aralin ngayon at sa susunod na aralin na siyang magiging huli, tayo ay, sa madaling sabi, titingnan natin ang ilang detalye tungkol sa era mula sa Persian. Pag-uusapan natin ng napakaikling ang Babylonia, ang pagbagsak nito. At ang panahong intertestamental ay pangunahin ng mula sa Persya hanggang sa rehimeng Romano. Kaya titingnan natin ang kasaysayang iyan. Sana, hindi ka mapagod sa kakaisip nitong kwento. Pero, sikaping hanapin ang gawain ng Diyos sa kasaysayang iyon.
At ito ay isang kasaysayan na naganap bago pa man dumating si Jesus. At naniniwala ako na nabubuhay tayo sa ganitong uri ng kasaysayan, sa ganitong uri ng mga panahon, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. At ano ang mga bagay na nangyayari bago ang pagdating ni Jesus? Ano man nangyayari? At ang kasaysayan ito ay nakatuon sa lupain ng Judea, ang lugar ng bayan ng Diyos. At anong nangyayari sa paligid ng lupaing iyon at sa lupaing iyon? Sinong kumokontrol sa lupang iyan at sa mga tao? At kumusta naman ang mga tao? Tumutugon o tumugom? At paano yung ginagamit ng Diyos upang ihanda ang pagdating ni Heso Kristo? Kaya sa madaling salita, ang pagbagsak ng Imperyong Assyria. Ang Imperyong Assyria ang unang kapangyarihang pandaigdig noong panahong iyon. At noong 6 o 8 BC, si Ashur o Balet, ang pangalawa ng Assyria, ay nahulog sa kamay ni Nabupay-Lesser ng Babylon. Kaya 608 BC, bumagsak ang Assyria sa kamay ng Babylonia at ang Babylonia ay isang estadong basalyo sa ilalim ng Assyria at nakamit ang kalayaan sa loob ng mga panahong iyon noong 722 hanggang 710 BC. At pagkatapos ay mula 704 hanggang 703 BC. Noong panahon ni Morodok Baladan o kilala rin bilang Borodok Baladan, hindi Borokak, at sa panahong iyon sinakop ng Assyria ang Israel, ang kaharian sa Hilaga. At ang Israel ay bumagsak sa kamay ng Assyria noong 722 BC. At pagkatapos ay sinakop ng Babylonia ang Assyria at naging kapangyarihang pandaigdig. At pagkatapos ay bumagsak din ang Babylonia. At noong panahon ng mga taga-Babylonia, sinakop nila ang Judea o Huda, ang katimugang taharian ng Israel. At si Belsasar ng Babylonia ay winasak kalaunan ng si Darius II, kilala rin bilang Kayakseris o sinasabi ng ilan na Yakseris, ngunit sa Hebreyo at Aramaic. Sa panahong iyon, ang Su ay hindi binibigkas bilang Si, ngunit ang Si ay binibigkas ng may matigas at pabulong na tunog. At kaya si Kyaxares II noong 539 BC. Kaya si Dario ang hari ng mga Medo. At iyon ay Medi-Persia, tama ba? At ang hari ng Persia, ang pinuno ng Persia, ay ang hari na kilala natin bilang Cyrus o Curious. Kaya Binyel, Kabanata 5, talata 30 at 31. Kaya bumagsak ang Babylonia sa kamay ng Medo-Persia. At ang pamamahalang ito ng Persia ay tumagal mula 539 YC hanggang 331 YC. Kaya tingnan natin, kaunting detalye mula sa puntong ito mula sa Persia. At gaya ng nabanggit ko kanina, si Darius ay tiyuhin ni Cyrus. Kaya naman, si Ciro, hayaang si Dario ang mamuno at maging emperador. Ngunit si Dario ay hindi kasing talino, hindi kasing husay at kasing lakas ni Ciro. Kaya't hindi nagtagal ay pumalit si Cyrus, pumalit naman ang pamangkin. At paano niya nagawang mangibabaw sa buong rehiyon? May pagkamapagparaya si Cyrus. Ang ibang mga estado o kapangyarihan, tulad ng mga Hittite na namuno sa mga bansa sa rehiyong iyon noon, ay walang pagpaparaya. Inalis nila ang tradisyon, relihiyon, wika, at kultura at lahat na. Sinubukan nilang baguhin ang mga tao at baguhin ang kanilang nasyonalidad. Pero medyo naiba si Cyrus. Hinayaan ni Ciro na panatilihin nila ang kanilang mga wika hanggat nagsasalita sila ng Aramaic na siyang wikang Babylonian o Persian noong panahong iyon ang karaniwang wika. At hinayaan niya silang panatilihin ang kanilang relihiyon kahit na inakala niyang mas mabuti ang kanyang Diyos. At si Ciro ay si Dario. Nabanggit ko na ito, pamangkin ni Darius. Siya ang kapangyarihan at utak sa likod ni Darius. At opisyal nang nagsimula si Cyrus. Ang kanyang paghahari sa Imperyong Persiano noong 539 hanggang 538 YC. At nagbigay ng utos para sa Israel na bumalik noong 537 YC. At sinimulan ng Israel ang muling pagtatayo ng templo noong 536 YC. Kaya halos kaagad pagkatapos niyang maupo sa kapangyarihan dahil 539 YC. Sina Dario at Ciro ang magkasamang nanakop at sumakop sa Babylonia.
at kaya Persian, makilala ang Persia. At pagkatapos, noong bandang 538, siya ang naging hari kapalit ng kanyang tiyuhin na si Darius. At pagkatapos, 537, sinabihan niya ang mga Israelita na bumalik. At sa panahong iyon, natuto na tayo at sana ay magkaroon pa tayo ng mas maraming pagkakataon para matuto. May isang taong nakaimpluwensya kay Cyrus sa paraang, paalisin mo ang mga Israelita. Dahil sa Isayas, ipinropesya ng Diyos tungkol kay Siro na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mga kahariang ito at mga kapangyarihan. At ang pangalan ni Siro ay nakasulat sa aklat ni Isayas. At merong isang lalaking may pananampalataya sa kanyang gabinete. Wika nga, dahil si Daniel ay isang konseho o nasa posisyon ng namumuno. Sa ilalim ng hari noong panahong iyon, mula sa panahon ng Babylonia, maging hanggang sa panahon ng Persya. Kaya, gayunpaman, sinabihan ni Siro ang mga Israelita na bumalik. At iyan ang unang pagbabalik, tama, mula sa deportasyon o mula sa pagkabihag. At ang muling pagtatayo ay nagsimula noong 536 BC. Kaya ano ang kinalabasan nito? Ang mga dayuhang kapangyarihan ay maaari ring ituring na masasama o masasamang kapangyarihan na kumokontrol sa bayan ng Diyos. Karamihan sa kanila ay nasa pagkabihag pa rin. Pero ano ang kinalabasan nito? Nakatutubos na pananaw sa kasaysayan. Kahit sa panahon ng kahirapan o pang-aapi at kahirapan, ginagawa pa rin ng Diyos ang kanyang gawain upang maghanda para sa kanyang panahon, para sa kanyang kalooban sa hinaharap, para sa kanyang bayan. Kaya naman, kahit na tayo ay dumaranas ng mahihirap na panahon ngayon, maniwala at manalangin tayo na ang Diyos ay naghahanda. Alam man natin o hindi, ang Diyos ay naghahanda para sa atin at para matupad ang kanyang kalooban. Kahit na sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng mga dayuhang kahariang ito, na sa sandaling ito ay umaapi sa bayan ng Diyos. Kaya ang wikang Aramaik ang ginamit ng mga Palestino noong panahong iyon. Ang wikang Aramaic na ito ay isang karaniwang wikang Persiano noong panahong iyon. Kaya tandaan, gusto ni Cyrus na matutunan ng lahat ang kanyang wika, kahit na panatilihin nila ang kanilang sariling wika. Kaya karamihan sa mga tao sa ilalim ng paghahari ng mga Persiano, na isang malaki at malawak na rehiyon, lahat sila ay natuto ng Aramaic. Kaya noong panahon ni Jesus, lahat ay nagsasalita rin ng Aramaic, kahit na nagsasalita rin sila. Nagsimula akong magsalita ng Griego at pero parang dito sa Singapore, ang karaniwang wika ay English. Ngunit ang unang wikang sinasalita ay Chino. Kung mukha kang Asyano, ang mga tao ang unang magsisimulang makipag-usap sa iyo sa wikang Chino. Kaya ano ang karaniwang wika? Sa panahong iyon, noong panahon ni Jesus, sinasabing ang Koine Greek ang karaniwang wika, ngunit ang mga tao ay talagang nag-uusap gamit ang Aramaic. Kaya, at isa pang bagay na lumabas mula rito ay ang diaspora. Ang ibig sabihin ng diaspora ay pagkala. Naganap ang diaspora dahil noong panahon ni Cyrus, hinayaan niya ang mga tao na lumipat sa iba't ibang rehiyon. At ang pagpapahintulot sa mga Israelita na makabalik sa kanilang sariling bansa ay isang bahagi nito. Ngunit ang ibang mga tao ay nakakalat sa rehiyon ng Babylonia o mga rehiyon ng Persya. At saan man magpunta ang mga Israelita, nagtatayo sila ng mga sinagoga. At kaya nga, noong panahon ni na Jesus at Apostol Pablo, may mga sinagoga saan man sila magpunta. Dahil sa panahong ito, ang mga Israelita na nawala ng templo ay nagnais na sumamba sa kung saan. Kaya sa bawat rehiyon o bayan, nagsimula silang magtayo ng mga sinagoga. Kaya muli, isang paghahanda na ginawa ng Diyos. Magpapahintulot sa bayan ng Diyos na gawin ang mga bagay para sa mga layunin ng ebanghelismo sa hinaharap. At pagkatapos ay darating si Artaxerxes ng Persia. At maaaring matandaan mo na nakita mo ang isang karakter na nagngangalang Artaxerxes sa pelikulang 300. At ang Artaxerxes na ito ay lubos na makapangyarihan, ang apo sa tuhod ni Ciro. At siya ay namuno mula 464 hanggang 423 BC. Gusto niyang makipaglaban sa mga Griego para sa Ehipto.
At sa Ehipto, palaging mayroong tunggalian para sa kapangyarihan sa pagitan ng Ehipto at ng mga taga-Babilonya at mga Persyano, at kalaunan ay ng mga Griego at mga Romano. Ang Ehipto ay isang mabuting lupain, hula ko, at isang lupain na gustong sakupin ng lahat. Kaya gusto niyang makipaglaban sa mga Griego para sa Ehipto at magsimula ng mga kampanyang militar. Apriya, para pumunta mula sa Babylonia papunta sa... Kung makakapag-drawing ako ito, ang Babylonia at Persya ay nasa panig na ito, sa panig na ito. At pagkatapos, ang Ehipto ay nasa panig na ito. At ito ang Israel. Ito ang Israel. Kaya para makakuha para sa kanila, ang Israel na ito ay isang napaka-estratehikong lokasyon at lugar. Kaya ang gustong gawin ni Artajerjes, gusto niyang magtayo ng mga pader ng lungsod dito. Gusto niyang itayo ang mga pader dito upang maging parang proteksyon at pananga ito kung sakaling mangyari. Nais ng mga Ehipsyo na sumalakay at sumalakay pabalik at sakupin ng Persya. Kaya ang Israel ay isang estratehikong lokasyon. Kaya ito ay isang mahalagang lokasyon sa pagtupad sa misyong ito dahil ito ang pinakamalapit na bansa o lugar kung saan maaari niyang organisahin ang hukbo at gamitin bilang isang bansang panangga. Kaya hinayaan niya ang mga Hudyo na muling itayo ang lungsod. Gusto niya talaga ang mga pader ng lungsod. Kaya nga, hinayaan niya. Bumalik sina Nehemias at Ezra at itinayo ang mga pader ng lungsod. Parang mabait naman siya, pero may sarili siyang plano. Minsan, hinahayaan ng Diyos na isipin nila ang bayan ng Diyos, ngunit ang totoo ay ginagamit pala sila ng Diyos. Naintindihan mo ba? Kaya naman kamangha-mangha ang Diyos. Ang mga planong tumutubos at soteriological ay, at sa panahong ito, ay yung pangalawang pagbabalit. Kaya 537 ang unang balik. Ang 5.58 ay ang pangalawang pagbabalik sa ilalim ni Haring Artaxerxes. Ano na naman ang kinalabasan nito? Ang mga taong bumalik, ang mga Israelita o ang mga tao ng Juda, sila ay nakahiwalay na ngayon. Ibig sabihin ay wala silang anumang inaangkat o input mula sa mga dayuhang bansa. Alam na nila ngayon at nagsisisi na sila. Sila ay lubos na nagsisisi sa lahat ng mga pagkakamaling na gawa nila noon na siyang naging pangunahing dahilan ng kanilang pagkabihag at ng pagkawasak at pagkawala ng kanilang banal na templo. Ito ay dahil tinanggap at hinayaan nilang makapasok at maapektuhan ng mga taga-Juda ang mga dayuhang Diyos, idolo at impluensya. At kalaunan, sinasamba na nila ang mga idolo na iyon. Kaya napagpasyahan nila, sige, kapag bumalik tayo, kailangan nating manatiling banal, manatiling hiwalay sa lahat ng ibang mga bansa. Kaya inihiwalay nila ang kanilang mga sarili. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang mga Hudyo ay lumago sa kasaganaan. At sa panahong ito, inihiwalay ng mga Hudyo ang kanilang mga sarili mula sa ibang mga kultura at bansa at nagsimula silang magtuon sa salita ng Diyos. Tandaan, nawala nila ang mga balumbon ng salita ng Diyos. Nawala nila ang templo. Kaya sa pagkakataong ito, sinasabi nila, kailangan nating pangalagaan ang salita ng Diyos. Kaya meron silang mga eskriba at meron silang mga taong nagtuturo, napakakonserbatibo. Dahil sa pagkakahiwalay na ito, sila ay naging napakakonserbatibo sa relihiyon at nakatuon sa batas. At ang mga guro at tagapagtanggol ng batas na ito ay tinatawag na Hasidim. Nakalaunan ay tinawag na mga pariseyo noong panahon ni Jesus. Kaya lumitaw ang mga pariseyo sa panahong ito. At saka dumating ang mga eskriba sa unang pagkakataon sa panahong ito dahil kailangan nilang maramihang ilatala ang Biblia. At kailangan nilang tiyakin na ang Biblia, ang mga manuskrito, ay kinopya ng walang anumang pagkakamali. Kaya meron silang iba't ibang mga patakaran, napakahigpit na mga patakaran sa pagkopya at paggawa ng mga manuskrito.
Tulad ng kapag ang pangalan ng Diyos na Yahweh ay lumitaw at kailangang isulat ito ng iskriba at maghugas. O bago ito isulat, maghugas muna kayo at maligo. Maligo muna bago sila dumating at maghugas. Kaya kung maraming beses na nagpapakita si Yahweh, para silang naliligo ng ilang beses sa isang pahina, at kung sakaling magkamali sila, kailangan nilang itapon ng buong bagay na yon at magsimulang muli. Ngunit kalaunan, maging ang panuntunang iyon ay unti-unting binaluktot. Kaya ang ikatlong pagbabalik ay noong 444 BC. Pag-isipan natin ang pagkakabahaging ito ng mga Samaritano at pagkatapos ay ipagpapatuloy natin ang natitirang panahon ng mga Griego at Romano. Sa susunod na lekturar, kaya ang pagkakawatak-watak ng mga Samaritano. Tumaas o lumala pa sa panahong ito. Nang ang mga tao ng Huda ay dinalang bihag sa Babylonia, may mga taong tumakas patungo sa kalapit na Samaria at nagpakasal sa mga babaeng hentil doon. At kaya ang kanilang mga anak ay maghahalo ng dugong Hudyo at mga hentil. At ang mga henerasyong iyon at mga henerasyong pagkatapos noon ay tinawag na mga Samaritano. Ah. Ang mga Hudyo ay nagalit sa katotohanan. Kanilang pinagtaksilan ang bansa, pinagtaksilan ang Diyos, pinagtaksilan ang kanilang bayan, at tumakas patungong Samaria. At sa kamakatuwid, nang sila ay bumalik, hindi na nila sila itinuring na mga tao. Itinuring pa nila silang mas mababa kaysa sa ibang mga hentil. At sila lang, ang puot ay sadyang napakatindi. Hanggang sa walang katapusan, kaya ang Samaria ay matatagpuan sa pagitan ng Galilea at Judea. Ito na naman ang dagat Mediteraneo at iyon ang dagat ng Galilea. Tama. At kaya nga ito ang Galilea. At narito ang Samaria. At ito ang Jerusalem. At kaya ang lugar na ito, ang Samaria dito, sa panahon ng mga divided kingdoms, ito ang Northern Kingdom. Kaya ang Samaria ay matatagpuan sa pagitan ng Galilea at Judea. At nang ang mga Hudyo ay ipinatapon, ang ilang mga Hudyo ay nagpakasal sa mga babae sa Samaria. At para sa mga Hudyo, ang pag-aasawa sa pagitan ng mga hindi Hudyo ay kasuklam-suklam. Gayunpaman, ang Samaria, na binubuo ng mga inapo ng mga pamilyang nag-asawa, ay tumanggap ng mga paniniwalang Hudyo at nagtayo ng templo para sa kanilang sarili. At makikita natin yan sa Juan Kabanata 4, nang lumapit ang babaeng Samaritana kay Jesus at nagtanong sa kanya tungkol sa kung saan tayo sasamba. Kaya nga tinutukoy niya ang bundok ng Gerizim na nasa Samaria. At sa Shechem, at mayroong isang templo roon o ang templo sa Jerusalem. Kaya alin? Saan? Kaya mula noon, isang insulto sa mga Hudyo ang makipag-usap man lang sa mga Samaritano. Sa kabaligtaran, kinamumuhian ng mga Samaritano ang mga Hudyo dahil din sa inakusahan ng mga Hudyo ang mga nag-aasawa sa mga Samaritano bilang mayayaman at makapangyarihan na hindi man lang ipinatapon. Ngunit namuhay ng maginhawa sa tulong ng kaaway habang sila ay nagdurusa sa pagkatapon. Ang mga Samaritano ang siyang marahas na naantala ang muling pagtatayo ng templo, pati na rin ang templo ni Zerubbabel sa loob ng 16 na taon. Kaya ang susunod ay ang tuntuning Griego. Kaya iisipin natin ang pamamahala ng mga Griego at Romano at ang dinastyang Hasmoniano bilang paunahing paksa sa susunod nating pagkikita. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong ito. Pag-isipan ng kasaysayan, isang napakahalagang kasaysayan. Naganap. Bago pa man ang pagdating ni Hesus Kristo. Kahit sa gitna ng kabuluhan, pakikibaka, at paghihirap, Diyos, inihanda mo ang katuparan ng iyong kalooban at inihanda mo ito. Protektahan at ingatan ang iyong mga tao. Ama,
Nabubuhay kami sa ganitong mga panahon ng kalituhan, kaguluhan, digmaan, sakit at kahirapan. Ngunit, Ama, naniniwala kami na ikaw ay patuloy na gumagawa, nagtatrabaho upang protektahan kami, ingatan kami, iligtas kami, at naniniwala kami na ang oras ng iyong pagbabalik ay nalalapit na. Malapit na at napakalapit na. Kaya tulungan mo kaming maging handa, Ama. Tulungan mo kaming maging alerto at gising. At tulungan mo kaming maunawaan ang huwaran ng iyong gawain sa kasaysayan ng pagtubos. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.